Ibo. Ayan mga katiwala, minabalik po kita sa tuyang programa na Perspektibo. So, bago kita nag-break sa tuya na napag-urunan, manunungod digdi sa regalo. No? Balaog kang Espiritu Santo na sabi niya to ang kagayunan kan mga balaog na ini, di nahihiling sa regalo mismo, kundi nahihiling duman sa perfection. It fulfills when it creates the body of Christ. Pag ginagamit kan lambang miyembro ang mga regalo na iyan, duman nahihiling ang kagayunan. And kung siring kayo ni mga katiwala, ang Pentecostes nagdadala nin buhay. Sabi ni Father Bernard Espiritu, SVD, in times of delusion and loss, fear blocks the invitation. Kaya nga no wonder ang pinakaenot na sinabi ni Jesucristo duman sa tahaw kan sa iyang mga discouraged na mga disipulos, mga disillusion, no? Aram tabaga nahiling nila ng sa Jesucristo pinako sa krus as sinagadan. Ano ang pinakaenot na tataramo ni Jesucristo? Peace be with you. But such words came at first only as ghost-like, for they were so focused on their guilt. Kaya kinakaipuhan dahil Yesu Cristo may pahiling sumarka, kapako sa iyang kamot. Tangani na masabutan kan mga disipulos. So with the marks of a healed past and the repetition of the first fruits of His resurrection, peace be with you, nagbalik da sa mga disipulos ang kagayagayahan. Another fruit, which is another fruit kan pagkabuhay liwat kan kaburan. Kan experiensyahan danin damang katiwala ining bunga na ini kan kagayagayahan. Duman man sinda tinauan ni Jesucristo kan sa iyang regalo. Ang regalo kan Espiritu Santo. Kaya anong hilingon niya itong mga katiwala, magayuno na mga balawan, ang balaw, buhay. Asin man siyempre, ang kapatawaran. Si Daniel Smits, saro siyang estudyante sa Catholic University of America, and saro man na Communications Associate para sa Catholic Apostolic Center. Naghiras man kan sa iyang reflection manunungod sa digdi sa Pentecostes. Kung hilingon tangaya ang Acts of the Apostles, mahihiling ta kung ano ang butsabihon kang Pentecost. Ang Pentecostes ngaya, it's a time of prayer. It is a time of fasting. It is a time for waiting for God to fulfill His promises. And of course, the fulfillment of those promises by the descent of the Holy Spirit into the disciples. As in, ang kagayunan kan ang kang okasyon na ini, kagayunan kay ning event na ini, is not just it happened more than 2,000 years ago. Taaran tangaya na ang banal na kasuratan, no, may term siyang ginamit digdi, is performative. Anong but sabihin kay ni? Pag sinabi niya ito ng banal na kasuratan mga katiwala, performative, it means that it is living, buhay, active.
and does what it says. Kung kita daa mga Katoliko, mga disipulo kan sa tuyang kagurangnan, then that means that this living reality of the descent of the Holy Spirit, something that we can experience as well. Asin sa anong paagi niya to na eksperyensyahan iyan? Sa paagi kan mga sakramento. Asin maninsiring na sa mga disipulos nagresibi kan Espiritu Santo, we can follow the footsteps of the apostles and take the Holy Spirit with us into the world. In spreading the good news of the gospel to those whom we encounter, using the gifts of the Holy Spirit to bring glory to God. Sa tuyang CCC, ano po? Itong Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph 1830, 1832, pinagpapaliwanag digdi kung ano ang mga balaog, kung ano ang mga bunga kan Espiritu Santo. Sabi kang CCC, the moral life of Christians is sustained by the gifts of the Holy Spirit. And these are permanent dispositions which make man and woman docile in following the promptings of the Holy Spirit. Permanenteng disposisyon. Bako sa iso nag-aagi. Bako sa nag-aaging kagaya-gayahan, bako sa nag-aaging katuninongan, etc. So these are permanent dispositions. The Holy Spirit are wisdom, kadunungan, understanding, pagkasabot, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Iyon yan mga balaog na pinag-offer kang Espiritu Santo sa satuya. They belong in their fullness to Christ. They complete and perfect the virtues of those who receive them. They make the faithful docile in readily obeying divine inspirations. Kaya baka magayon na sa satuyang pagpangaji manggatiwala, ano po, pag morning o kaya evening o kaya po pag nagsisimba kita, pag nagsanto rosaryo, etc. Baka magayon na hagadon niya to ini. The 7 gifts of the Holy Spirit. Pag di kita nakasabot, for example, nalilibungan kita, kano nga pinagtutubudan niya to, we ask for the grace of understanding. Pag di niya to nahihilingan sa tuyang sa diri, nagluluyan na kita sa pagsimba o kay pagpangaji, we ask the Spirit for piety. Gabus da amang katiwala na ginigayahan kan Espiritu Santo, mga aki kan Diyos. If children, then heirs, tagapagmana, heirs of God, and fellow heirs with Christ. The fruits of the Spirit are perfections that the Holy Spirit forms in us as the first fruits of eternal glory. Asinigwang 12. Base sa tradisyon kan sa tuyang simbahan. Ano ang 12 na ini? Charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, and chastity. In a way, paano maaraman ngayon ang sarong tao, ang sarong institusyon, ang sarong organization, paano ni Espiritu Santo, hilingon ta sana kung ano ang bunga. May pagkaminuruutan baya?
may kagaya-gayahan, may katuninongan, may pagpasensya, may kahuyuan, may karahayan, may pagkamatinatau-tauhan, may pagkamahuyo, may pagkadayupot. Igwa ba yung self-control? Ang tao kaya ang sarong organisasyon? Mga bunga ini mangkatiwala kang Espiritu Santo. Sa tuyang pagbalik hilingon ta pa mangkatiwala, kung ano pa ang pinagsasabi, kung ano pa ang agyat kaining sa tuyang isa celebrar na Pentecostes na sa Domingo. Diyan sa nakamangkatiwala, mabalik kita, makalis kayo nagkapirang paisi. Perspektibo.